Welcome to Sunday's Best with Val. And Kathy, inspiring possibilities for couples, parents, families, and everyone in between. To our first time listeners, we'd like to welcome you to our show. And for those who have been with us in our previous episodes, thank you for tuning in with us. So recently, a friend of mine asked me, Kathy, 20 years na kayo nagsasama ni Val. Hindi ba kayo nagsasawa sa isa't isa? Magandang tanong, no? And that's something that we can both ask and answer today, Val. Well, para sa akin, hindi naman siguro tayo abutin ng 20 years, no? Kung sawa na tayo sa isa't isa. Umabot lang siguro na during the course of our relationship with each other, merong mga ups and downs, yung peaks and valleys na tinatawag. Meron ding mga moments na parang feeling mo na plateau yung relationship, di ba? So, ang maganda niyan kasi meron tayong nakausap before, di ba? Si Ato, na ang buhay natin is really like a cycle. And there will be a point that you will reach a point of parang plateau. However, kung in-increase mo yung awareness mo about that cycle, sabi niya, pwede kang merong gawin. And that is probably to innovate or evolve from whatever previous cycle you were experiencing. So parang ganun din siguro sa relationship. It's important to be aware kung nasa saan na yung relationship natin. Yeah, and I think, sabi mo nga, it's just normal. Especially pag, kunwari, bago lang kayo mag-asawa, bago kayong nagkaroon ng relationship, excited kayo, you're in that honeymoon stage, di ba? Everything is new. And then, sabi mo nga, you get to know each other, and then eventually you feel like, parang the same old na. So parang nag-plateau na, wala nang exciting things. And then, perhaps, yung sabi mo nga, if you learn to innovate, you learn to also be aware na, uy, parang medyo, boring na tong nangyayari. Let's do something new. And maybe that's how you actually find, something exciting naman sa relationship ninyo. Yeah. Spice things up, di ba? It's very important. Parang lang yan parang pagkain lang yan. Alam naman natin na masarap kumain ng mechado. Okay. Pero kung everyday, mechado yung kinakain mo, nagiging na din siya. Parang, nagsasawa ka na din dun sa ulam. So, yung relationship dapat ni-spice up din yan. Tapos meron ding variety. Di ba? One of the things na ako personally natatandaan ko nung umattend tayo nung UPW, Unleash the Power Within ni Tony Robbins. Sabi niya na isa sa mga important needs of the human mind or the human experience in order for us to continue growing is really to experience variety in our lives. So, pwedeng personal, yung ma-experience mo na variety. Pwede din naman na in connection to the people that you are in relationship with. So, I guess, sa relationship natin, meron tayong ganun. Yung klase ng spicing things up. Meron tayong mga variety. Diba? Isa na yung mga variety dyan, yung nasusubukan nating tumira ng Luzon, Visayas, at saka Mindanao, di ba? So, hindi tayo afraid to really embark on a new journey as far as our relationship is concerned. Yeah, and speaking of growth, kasi sinabi mo na yan, no? And that's something that we actually appreciate with one another kasi we strive to learn every day. We strive to learn something new. And ang nakakatuwa kasi like ikaw meron kang pinapakinggan na audiobook while you're exercising. Ako rin meron din. Tas, like this morning sabi ko, alam mo ba na meron akong pinakinggan, sabi ni Wayne Dyer ganito ganyan. Sabi niya, talaga nag-usap kayo ni Wayne Dyer, parang ganun. And I am not afraid to share it to you because I know na gusto mo rin siyang pakinggan or that's something also that interests you. So in a sense na parang alam mo yun, we grow together and learn from each other. And naalala ko nung college siguro ako pag tinatanong ako na anong ideal guy mo, 'di ba? Ano yung ideal man mo? And then Ako ba yan? I would say
I would want a guy who is intellectually stimulating. So at that time, no, parang ang ganda pakinggan, intellectually stimulating. Pero actually, parang ano lang yun, no, na somehow you can talk to the person, na hindi lang siya all form. Ganda nga ng katawan, wala namang sense makausap, 'di ba? Buti na lang yung husband ko, 'di ba? May katawan na, may sense pang kausap, 'di ba? Yung Mukha ganon. daw, Oh, mukha. gwapo pa, 'di ba? So, kumbaga, part of, like your relationship, big part of your relationship is really communication and at the same time conversations. And if kung yung parati nyo na lang conversation is mga mababaw, 'di ba? Ano kakainin, mga routinary stuff, parang boring naman siya masyado, 'di ba? Correct, 'di ba? So it's also good to explore on how you can grow together, 'di ba? Gaya nga nung sinabi mo, 'di ba, na if you learn something new, you share it with me. Aha. Because iba yung ano mo iba yung style mo of learning. There are times that you really just want to sit here or probably lie down, read a book. Ako minsan it's really an effort for me to read a book. So if I cannot get a hold of the material that you're actually reading and you're sharing it with me, then it adds up to my knowledge. Correct. And magandang avenue also for us to spend time together Yeah. and talk, 'di ba? Aside from that, ako personally, since gusto ko naman ang sports, like for example, running or biking, and I consider it as my ways of parang meditating and going deep within as I run, as I bike. Meron din ako mga realizations, and there are times that I would also share with you, 'di ba? Kung ano yung mga realizations ko or ano yung mga biglang aha moment na nagpa-pop up. And when I share it to you, it's also good that you're actually open to hearing it out and give your feedback kung maganda ba siya, possible ba siya, pwede ba natin gawin together. And another thing na siguro that allowed us to spice things up, no, in the past 20 years. Parang ang bilis nga lang, parang 20 years na pala siya, 'di ba? Parang ganun. Is really traveling together, 'di ba? And siguro early on in our marriage, hindi naman siya naging possible talaga kasi syempre taking care of the kids, medyo mahirap dalhin silang lahat, but we really made it possible, especially during the times na kumbaga may mga travel incentives tayo. Tama. And ang pinaka nagustuhan ko recently yung ginawa natin last year was yung sa Thailand, 'di ba? Yung tayong dalawa lang, parang food trip lang tayo, did a lot of, sightseeing and everything. Ayan, yung night flea market. Yan, no? So parang those things parang maalala mo yung why did you get married in the first place, and things that you do together na walang kids involved, na hindi mo naisipin kung kumain na ba siya or parang natulog na ba sila. Pero yun, parang ano lang tayo, magjowa lang, no? Mag-boyfriend lang nandun sa Thailand. It's good that we have that avenue to travel together once in a while. I love it because yun nga, parang even when we were still building on our family and building on our dreams, isa yan sa mga sinabi natin na gusto nating magkaroon tayo Yan. ng annual trips na either domestic, tapos meron din tayong trip na international Oo. na as much as possible, tayong dalawa lang. Yeah. 'Di ba? But we also wanted to plan out something naman for the family. Yeah, balikan ko lang yung sinabi mo na giving space for each other also. Kasi it's one thing to grow with each other, to Yep. do things together, pero pag parati na lang na kayo na lang, 'di ba? Last night 'di ba nanood tayo ng movie, yung Through Day and Night, tama ba? Na parang sige, maglakad ka. Kailangan ba magkasama tayo parati? Parang ganon. And there was a time in our relationship na ganon, na sobrang clingy ka, no? Na parang, Ako ba yun? oo, na gusto mo na, together talaga parati, ganyan. Eh, minsan, di ba, parang you also need space. And there was even time na parang, sabi ko nga na, lumabas ka with your friends, ganyan. Tapos ako naman, I can also do things on my own, with my mommy friends, ganyan. And up until now, or parang more and more in our relationship as we progressed, Yep. mas nagkaroon tayo ng identity apart from each other. But at the same time, when we're together, ayan, husband and wife tayo. Pero at least meron tayong space na
ginagalawan na alam mo talaga, ito, Val Domingo talaga ito, Cathy Domingo talaga ito. Yeah. Diba? And isa na yan, for example, si Val gusto niyo talagang gardening, o di sa'yo yung ground floor. Sa'yo yung garden. Ako naman dito ako sa room, diba? Dito sa third floor. So, kumbaga, ito yung turf ko. May mga turf pala tayo na ganun. Yeah, kanya-kanyang territories, Yan. diba? So, yeah, it's good to respect each other's space, each other's interest, Yan. and parang giving each one a time for our own selves, Yes. 'di ba? Kasi it's our way of really nourishing Yan. kung sino ba talaga tayo. Of course, yung creativity natin, yung passion natin, and whatever it is that will really spark the joy in each one of us, so Yes. that yung spark na yon, we can bring it kapag kailangan na nating maging together, we can bring it to each other, and that individual spark of joy will spark more joy in our life and spark more love. Oh, Diba? yan. Maganda yan. And I think yung pinaka nagustuhan ko rin over the years na magkasama tayo na aside from also learning from each other, growing together, it's really being able to have this moments when we don't judge each other kung nagkakaroon tayo ng rough patch, mga challenges in other areas of our lives. Yeah. And pag sinabi ko nga sa'yo na parang pwede ako mag-rant. Pwede lang ako magsabi ng mga ganito, ganyan, without you judging me. And sinasabihan kita na, wag mo ako i-coach hindi ito time pang coaching. I just want to tell you this because wala naman ako masabihan. Parang kung sa mind ko lang siya baka mabuang na ako, 'di ba? Yung parang you're talking to yourself, 'di ba? So might as well talk to somebody else to just, pour out your emotions and everything. Sounding board. Sounding board, Yeah, yan. we become sounding board of each other. Of each other. And yun nga, parang sinabi mo na it's important to drop all our judgments, 'di ba? If ever ikaw or ako will share something Yeah. na pinagdadaanan Oo. ng bawat isa sa atin, the other person or the other party is just there to listen. And it's also good that we actually are both aware of this na kasi syempre being in the coaching, Yeah. life coaching industry as well, parang ang lakas ng temptation na kapag ka nag-open up yung partner mo or somebody else, papasok ka na kaagad to coach, di ba? Ako personally, I realized that na I cannot be a coach to you, and it will not be effective for us, knowing that we know each other very well, to just parang set it aside yung pagiging coach ko or life coach ko, and give a listening ear lang Yan. to you. And ganun din na pagka ikaw or ako naman yung merong pinagdadaanan, you're just so open to listen, and when the time comes na kailangan ko ng opinion mo, ng advice mo, ng feedback mo, then I say it to you. I need to know your insight or input around this. Yan. And alala ko yung sinabi ni Simon Sinek, diba? Tinanong niya na, meron daw nagtanong sa kanya, when do you know that you love this person? Diba? Kasi pag tinanong mo, do you love your wife? Pag sinabi na, I like my wife. Iba yun, diba? Sa love. Diba? So, kailan mo malalaman na love mo na yung wife mo or love mo na yung husband mo, diba? And it's the small things like that, no? Sinabi mo na nag-listen ka lang, wala ka namang sinabi, nag-listen ka lang, or yung small acts of kindness, nilabas mo yung basura, yung mga ganon, and all of these things pile up, mga small acts of kindness, it's pile up. And one of the things that perhaps will bring you both closer to each other is really yung sabi mo nga na vulnerability. Yeah. Because when you are vulnerable, you are able to open up your heart, your emotions to your partner, then that person can also connect with you and you become one in a Correct. sense, in your mind, your heart, diba? And of course, your body, diba? As husband and wife. So, kumbaga, it allows you to really get to know each other, get to know your partner, and parang exciting siya. 'Di ba? Parang hindi ka talaga magsasawa kasi every time you open up, you get to know each other all over Yeah. again and again.
para sa akin naman, ang sagot ko doon sa question na, how do you know that you already love one another? If unconditional na yung relationship na ibinibigay ninyo sa bawat yung isa. sabi mo, di ba? Because, let's face it, initially, you get attracted probably to each other because of physical attraction. But when you journey together in life, definitely makikilala mo na, 'di ba? Merong mga lumalabas na mga hindi magagandang amoy. Hindi magagandang amoy. Merong mga lumalabas na hindi magagandang ugali, 'di ba? Hindi pala siya naliligo bago natutulog, yung mga ganon, habits diba? na ayaw mo, pwedeng pet peeve mo siya, pero biglang na-realize mo after 3 months of being together, 6 months of being together, ay, di pala naliligo ito bago matulog, di ba? Ay, makalat pala siya. Yan. So, makalat pala siya. These are the things that will actually affect the way you're perceiving the relationship, di ba? Na, tama ba itong pinasukan ko na relationship? And the moment na naging conditional ka, tapos hindi mo pa siya kino-communicate doon sa partner mo na, oy, meron ka palang na cross na line, then parang nagkakaroon na ng lull, nagkakaroon na ng silence doon sa ng wall. ng wall doon sa relationship. Paano na kung halimbawa tumagal na yan into 10 years, 20 years, 30 years Hirap down the road. naman You begin to see each other differently kasi yung old form na nagustuhan mo before, ngayon it's all wrinkled up. Sagging and all, 'di ba? So ibang anyo na, 'di ba? So ibang anyo. kung yun yung magiging basihan ng relationship, then definitely pagsasawaan nyo talaga yung isa't isa. Yeah, and you diba? get Parang stuck. Parang taba ng adobo na nagiging na siya, bidli sa Bisaya, di ba? Parang nakakaumay na siya. Nakakaumay. Diba? Bisaya ka na talaga. Bidli na yung sinabi mo. Tawa nga ako dun sa isang nakausap ko. Sabi niya sa akin, Val, pwede bang kausapin mo yung partner ko? Kasi na siya, wala na siyang abs. Hindi na siya nagbo-workout, di ba? Tapos, nagsa-stress eating na siya. Tama naman yung concern, pero imagine, parang ang unang-una mong naging concern is nawala yung abs. Di ba? Yung physical. So, I guess, para sa akin, I would really know that I love the person is kapag ka nakita ko siya na hindi na siya yung katulad nung dati, but I still choose to love the person. Talaga. Diba? Pero the good thing about you is you get better and better each year naman. Wow, diba? Grabe naman yan. And I think yun yung yung icing on the cake. Yeah. Diba? Because once you choose to love each other, it gets better and better, 'di ba? Even the intimacy, it gets better and better, 'di ba? Parang wine lang 'yan, 'di ba? The more years you add up to it, it becomes richer, it becomes yung taste niya mas nagiging deep. Yeah. Tama ba? Tama ba yung adjective na ginamit ko? Mas nagiging fuller, bolder, yung more velvety yung kanyang flavor. And I love it because it becomes more exciting. Di ba? Like yesterday, we just enrolled to this golf lessons and masakit siya sa arms. But, tawa lang tayo ng tawa. Exciting for us to learn something new together again. And I guess yun yung pinaka-secret of how to, put and add years and years on your marriage, on your relationship is you add something new every year, getting to know each other and making your life and your marriage like wine. Individually, we grow ourselves, we make ourselves better. Yeah. But we bring that growth into the relationship, and then the relationship grows better and better each year. Hindi naman siguro tayo abutin ng 20 years kung nagsasawa tayo sa isa't isa. Siguro meron lang mga ups and downs in the relationship. Ano ba naman yan? Ano ba naman yung Bisaya? Relationship? Relationship.
Hope you found value in this episode. Follow for more contents like these and don't forget to rate us 5-star. See you in our next episode. Talk to you soon.